marami nagtataka. Totoo ba itong diniklara ng World Bank na ang Pilipinas ay upper middle income country na? Kaya ngayon daw po, isang resolusyon ang inihain ngayon sa Senado na magkaroon ng pagdinig. Kasi nga po, kinaklasify ang Pilipinas bilang isang upper middle income country. Ang naghain po nito si Senadora Loren Ligarda. Susuriin kung paano daw po na isasali ng pag-angat na ekonomiya tungkol sa konkretong pag-unlad at mas magandang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Noon po kasing July 1, 2026, sabi po ng World Bank, ang Pilipinas sa UMIC, ito nga pong upper middle income country, UMIC status, matapos itong magtala ng gross national income per capita na $4,850 noon pong 2025. Lumagpas daw po ito sa tinakda na threshold na $4,636. Halos 39 na taon na nanatili po ang bansa bilang lower middle income classification bago po umangat sa bagong antas. Kaya, binibigyan daw po sa resolusyong ito na nananatili ang ilang mga pangunahing hamon sa ekonomiya. Binabanggit po na ang tunay na sukatan daw po ng kaunlaran ay kung mararamdaman ba, yun ang tanong doon nasa, no? Oo. Nararamdaman ba ng taong bayan? Yun ang Kasi mula doon sa lower income, itinaas mo sa upper income, ay yung mga tatanungin mo ngayon ng tao. Di ba? Kami, no income. No income status. Ang bawat pamilyang Pilipino, saan yun ang mas mataas na kita? Disenteng trabaho, maayos serbisyong panlipunan at mas pantay na oportunidad. Iginigiit pa po na hindi nangangahulugang middle class na ang karaniwang Pilipino dahil lamang po sa bagong klasifikasyon ng bansa. Hindi nga. Hindi sumusunod ng mamamayan. Hindi. Tinaas mo sa upper income pero yung tao nananatili sa lower. Dapat anyang magsilbing simula ang UMIC status ng mas malalim na reforma para maging inklusibo ang paglago at mapapakinabangan ito ng lahat po, lalo na ang mga nasa laylayan ng ating lipunan. Sa ilalim daw po ng Resolution number 505, inaatasan po ang Department of Economy, Planning and Development o DepDep, katuwang po ang Department of Finance at iba pang ahensya na magsumite ng kanila pong komprehensibong ulat sa mga implikasyon ng UMIC status. At kabilang daw po sa mga hakbang na ito para mapanatili ang bagong klasifikasyon, mapalawak daw po benepisyo ito upang ang iba't ibang sektor matagunan ang epekto ng financing at pamumuhunan at isulong daw po ang pangmatagalang reforma para sa mas inklusibong mga pag-unlad. Ayon.